أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحمدك ربي كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد narito tayo ngayon sa siyam na gabi ng Qiyam. Kanina, alhamdulillah, 8 araw ng ating ayuno. Dalangin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay makabilang sa mga tinanggap niya mula sa atin ang ating mga puasa, ang ating mga dua, lalong-lalo na sa mga panahon na before tayo mag-iftar. Yan ang sabi ng Nabi sallallahu alaihi wasallam sa pagkakaulat ni Ahmad sa kanyang musnad, lis-saimi da'watun la turad. Ang nag-aayuno, maging sunna man o fard na ayuno, mayroon siyang dua na hindi i-reject ni Allah Ta'ala. So yun ang samantalahin natin parati. Before mag-iftar, yung dua natin personal, kasama na doon ang paghingi ng kapatawaran kay Allah Ta'ala, pagtauba sa Kanya, at pagkatapos anumang idua natin na kinakailangan natin sa araw-araw natin na pangangailangan. Dahil itong pag-aayuno sa buwan ng Ramadan at pag-aayuno sa sunna o anuman, ay ikaw na nag-aayuno, tanging si Allah subhanahu wa ta'ala ang iyong kakapitan. Dahil itong pag-aayuno, kinakailangan ginagawa natin lillah. Para kay Allah Ta'ala. Yung sabi ng malayo, karna Allah. Hindi siya dahil sa kahit kaninong tao o tribo o panggagaya sa tao. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, inuulit-ulit natin ang hadith, man sama Ramadana. Hindi sinabi doon, man sama Ramadana, gufira lahu ma taqaddama min dambihi. La. Sabi ng propeta, man sama Ramadana imanan wa ihtisaban. Ang paliwanag ni Imam An-Nawawi sa syarh niya sa Sahih Muslim ay imanan bi wujubi sawm wa bi rukniyatihi. Sino man ang mag-ayuno sa Ramadan na dahil sa paniniwala na inutos ito ni Allah Ta'ala, wahtisaban ay rajaan thawab Allah. Rajaan thawab Allah fihi. Big sabihin, ang iyong hinahangad ay ang reward ni Allah subhanahu wa ta'ala. Nangangahulugan, kapag tayo mag-iibada, isipin din natin ang reward ni Allah. Hindi pwede na, halimbawa, binanggit ni Allah subhanahu wa ta'ala na sa mga nag-aayuno, mayroong dua na hindi i-reject. Sabi mo, hindi, mag-ayuno ako, hindi ko naisipin ang reward. Kasi yan ay ibadah ng tujjar. Gaya ng sinabi ni Imam Al-Ghazali, rahimahullah ta'ala, nasabi niya ibadah tujjar. O ibadah ka ng mga negosyante, na parang isipin mo kung ano yung balik sa iyo. Masasabi natin, na dito sa puntong ito, doon nagkamali si Imam Al-Ghazali, rahimahullah ta'ala, wa kullun yukhti wa yusib o yuraddu qawluhu wa yu'khadhu qawluhu wa yuraddu alayhi illa sahib hadha al-qabr. Sinabi ni Imam Malik ibn Anas, isa sa 4 na imam, bawat isa ay pwedeng tanggapin ang kanyang, bawat alim ay pwedeng tanggapin ang kanyang opinyon o itapon, maliban lamang ikasabi niya sa nakalibing dyan. Tinuro ni Imam Malik ibn Anas ang libingan ng propeta sallallahu alaihi wasallam na ang kaul niya lang ang hindi maaring i-reject. Ang hulugan, sa punto na ito sa aqida, doon nagkamali ng ijtihad si Imam Al-Ghazali, rahmatullah alayhi, wa ghafarallahu lahu. So, ang kukunin natin ang pangkalahatan na paniniwala ng Ahlus Sunnah na magkakasama ang tatlo na bagay o component na ito sa ibada. Al-hubbu, wal-khawfu, wal-raja. Na kapag nag-iibada ka, ang sangkap ng pag-ibig, kaya mo ginagawa, hubban lillah, walir rasul, sallallahu alaihi wasallam.
Dahil sa pagmamahal mo sa kung anong sinabatas ni Allah, kaya ka nag-ayuno, kaya ka nag-asambaya. Pangalawa, khawfan min iqabihi wa ghadabihi. Sa takot mo, so kalk ka, sa takot mo, sa parusa ni Allah subhanahu wa ta'ala, at sa galit niya. Pangatlo, ginagawa mo yan, rajaan thawab Allah. Inaasama mo ang reward ni Allah subhanahu wa ta'ala. So, dapat pagsama yung tatlo na yun. Imanan wa ihtisaban. So, kapag wala itong dalawang requirement, hindi mo makukuha ang gufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Hindi mo makukuha ang kapatawaran ni Allah ta'ala sa mga dati mong kasalanan. Ganon din sa pagkikiyam, sa tarawih. Ganon din sa Laylatul Qadr. Lahat yan magkakasunod-sunod na hadith. Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban. Ano yung requirement? Naniniwala ka na yan ay ibig sabihin ginagawa mo ang tarawih mo lillahi ta'ala. Dahil sa pagtupad sa utos niya. Pangalawa, rajaan thawabahu. Alladhi iddakharahu Allah ta'ala liibadihi al-mu'minin al-qa'imina bi syar'ih fi hada ash-shahr. Yaong itinago ni Allah Ta'ala, inimpok niya ng mga reward para sa iyo. Sa sino mang magkiyam sa gabi na yan ng Ramadan. Na kung gano'n ang paniniwala mo, gano'n din sa Laylatul Qadar, makukuha mo yung gufran od dunub. Gufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Itong mga ibadat na sinasagawa natin, ito ay pangtapal o panghugas sa anumang mga nasa pagitan nito. Hadith na muttafaqun alayhi mula kay Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Sinabi ng sugo sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khams wal jumu'atu ila al-jumu'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahunna in ijtunibatil kaba'ir. Idza ijtunibatil kaba'ir. Sinabi ng Nabi alayhi salatu wassalam, ang 5 beses na pagdarasal at ang pagdarasal ng Jumu'ah patungo sa isang Jumu'ah at ang Ramadan patungo sa isang Ramadan, hinuhugasan nito ang anumang kasalanan sa pagitan nito basta't maiwasan ang malalaking kasalanan. Malalaking kasalanan, una sa lahat, al-isyraku billah, shirk kay Allah Ta'ala. Sabi ng Nabi, ijtanibu as-sab'al mubiqat. Pangilagan ninyo ang 7 na ito na major na makakasira sa inyo, makakawasak. Una, ang shirk kay Allah Ta'ala. Sakuto o Allah. Ibig sabihin yung paglalagay ng pagtatambal sa Kanya. Kahit pa nag-ayuno ka na sa Ramadan at lahat-lahat, pero meron ka pa rin pinaniniwalaan na jinn na aalayan mo kada gabi. May mga ganun. O hindi kaya, yaong maghihingi ka pa doon sa mga patay. Shirk, al-isyraku billah. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Si Allah Ta'ala hindi niya patatawarin ang kasalanan na nag-shirk ka sa Kanya. Kung doon ka mamatay, bagkus ang patatawarin niya ay anumang kasalanang mababa dito, tahta masyiatihi subhana. Yan ay nasa pagpapasya niya, patatawarin ka ba o parurusahan? Isyraku billah. Pangalawa, qatlun nafs bighairi haq. Pagpatay sa sarili, pagkitil sa buhay na hindi karapat-dapat. Pangatlo, az-zina. Pangapat, uququl walidain. Pagsuway sa mga magulang sa inutos ni Allah o paghamak sa kanila. Panglima na malaking kasalanan na babanggit, aklu malil yatim. Pang-anim, ar-riba. Tapos, as-sihr. Tapos, at-tawalla yawm az-zahaf. Na sihr o pangkukulam, salamang ka, at pagkatapos kasunod nito ay ang pag-atras sa panahon ng jihad, sa panahon ng pagigera kalaban ng mga kalaban ng Islam. Ibig sabihin, yun ang mga kabilang sa mga kabair at marami pang kabair. Pag-iwan ng sala, kabira minal kabair, malaking kasalanan. So kung yung mga kasalanan na gagawa mo sa pagitan ng bawat ng 5 beses na pagdarasal,
waktu ng Fajar to Dhuhr, Dhuhr to Asar, Asar to Maghrib, Maghrib to Isya. Yung sa 5 na yon, at Jumu'ah to Jumu'ah, at yung Ramadan to Ramadan, lahat ng nasa pagitan niya na mababa doon sa malaking kasalanan, ay patatawarin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pero tandaan ninyo, walang anumang kasalanan ng malaki, walang anumang kasalanan ng malaki, kung tinago at pinagtaubahan. Ano ibig sabihin? Kapag hindi mabulgar, hindi siya pinangangalandakan, may puruhan pa na patatawarin ni Allah Ta'ala doon sa lihim na kasalanan mo. Ano ang dalil? Si Ma'iz ibn Malik, isa sa mga sahaba ng Rasul, sallallahu alaihi wasallam. Ma'iz ibn Malik, subhanallah. Sahabi. Pumunta siya sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nagkumpisal siya na, ya Rasulullah, zanait, nagzina ako. Na makonsider na siya na thaybuz zani. Thaybuz zani, ibig sabihin na thaybuz zani, yung dumaan sa tama na kasal at nakapagzina, na kung halimbawa nasaksihan ng 4 na saksi na siya ay tunay na nagzina at yung 4 na yon talagang nakita nila paano, anong nangyari, eksakto, oras, larawan nun, anong itsura, pag-report sa kadi, automatic papatawan niya ng rajam hanggang sa mamatay. Yan ang syariah natin. Ang syariah natin, lilinisin niya kung ano yung marumi. Nang sa ganon, hindi na pamarisa ng iba. Matakot na yung iba. Pangalawa, kung mangungumpisal, bil iqrar, gaya nung ginawa niya ni Ma'iz ibn Malik, nangumpisal sa Nabi. Pero nasa kadi pa yun. Pag kumpisal, nasa judge yun kung paano i-handle niya. Kung hindi 4 na saksi yung haharap. Sabi niya, Rasulullah zanait. Ya Rasulullah, nakagawa ko ng zina. Sabi hindi siya pinansin ng Nabi unang beses. Pangalawang beses, sinabi ng Nabi, abi ka junun, baliw ka ba, Ma'iz? Meron ka bang konti? Sabi niya, hindi. Totoo, normal ako, ya Rasulullah. Gusto ko, magtauba ako kay Allah Ta'ala, hatulan mo ako. Allahu Akbar. Ganyan kasinsero ang mga sahaba. Ganyan kasinsero ang mga sahaba. At alam natin kapag nasa katotohanan ng isang leader, makikita mo ang pag-implement niya ng syariah ni Allah Ta'ala. Mismong ang tao na ang susuko. Basta leader na adil, leader na makaturunganin, at leader na pinapa-implement niya sincerely ang sinasabi sa kitab at hadith, talagang makikita mo tao na ang lalapit para magtauba. Sabi niya, magtauba na ako, ya Rasulullah. Sahabi yun, So, nung pangatlong beses, dinala na siya ng Nabi sa labas. Sabi niya, akhukum yuridang yutahhira nafsahu. Kapatid ninyo gusto niyang linisin ang kanyang sarili. So, mga sahaba pumulot na ng bato, na ganito kalaki-laki nitong dito sa thumb, dito sa paa, binato siya ng binato, hanggang nakatakbo siya at sabi niya, ayaw ko na. Tumakbo si Ma'iz ibn Malik, pagkatakbo, hinabol ng mga sahaba hanggang namatay. Nagtanong ang Nabi, matapos yon, mga ilang oras, nagtanong siya, anong nangyari sa kapatid ninyo? Si Ma'iz. Sabi niya, Rasulullah, mat. Sabi ng Nabi, takabbalallahu taubatahu. Tanggapin nawa ni Allah ang tauba niya. Law haraba, kung umalis na lamang siya, wataraka, lakafaw, sapat na sana yun. Kung nakaalis siya, kung umalis lang siya, meaning yun ang dalil na kapag ang judge na Muslim, halimbawa, nagkumpisal sa kanya, kumpisal, hindi sinaksihan ng 4 na saksi, umamin sa kanya, pagpa-implement at nagsabing, ayaw ko na, binabawi ko na, pwedeng i-lift ng judge yung punishment sa kanya. Kasi kumpisal niya lang yun bil ikrar. Ito rin ang batas na ginaya ng mga ibang konstitusyon at batas sa mundo. Ang syariah natin. Dahil ang syariah natin, matatag, malinis, walang walang dhulm na tinatawag sa mga tao. Implemented kahit sa mayaman, mahirap,
Katribo, hindi katribo, kapamilya, kapuso, ka-TV, basta Muslim ka, nagkasala ka sa Sharia, maimplementan ka. Yan ang ating Sharia. Na, ibig sabihin doon, ang hukom ng isang kasalanan,